mo para kitain mo. Tama hindi? Paano 100%? Kung sa loob ng isang araw, may 24 hours, magtrabaho ka ng 12 oras, ilan lang natira sa'yo? 12 hours. 3 hours before pumasok, gising ka na. Tama hindi? Babawasan mo ng 3 hours, ilan natira? 9 hours. Pauwi mo travel. Bawasan mo ng 2 hours, ilan natira? 7. Pag uwi mo, di ka pa natutulog, nagpapahinga, naglalaba, kumakain. Minsan may galit ka pa. Bawasan mo ng 2 hours, ilan natira? 5 hours. 5 hours tulog mo to. Tama hindi? Yung 5 hours, preparation mo yan dito kasi pag hindi ka natulog, hindi ka makapasok. So, ibig sabihin, buong oras mo, binibigay mo para lang kumita nito. Tama ba? Pero di ba yung pinikita, dito lang napupunta? Sa needs. Ang needs, naubos pa. Hindi siya naubos. Ubos na yung needs. Ubos na yung sahod mo. Yung needs, di mo pa nabibili. Tama? O so, paano yung wants, nabibili mo pa ba yung mga gusto mo sa buhay? Hindi na. Tama ba? Sabi niya, sino may kontrol ng buhay? Sarili sahod. Sahod. Dito nakadepende kung anong ulam, ulamin mo. Piling sa umaga, chicken sa tanghali, beef. Ano yun? Laki ni chicken, laki ni beef. Diba? Nakalalit kayo? Okay, piyaga para makaipon. Ano ginagawa? Nagtitipid. Tama ba? Nagtitipid. Bakit mo kailangan magtipid kung pwede mo naman dagdagan source of income mo? Ama, o ngayon, 600 a day, kumusta yung family mo? Nakakapagbigay ka pa ba sa family mo? Kung nakakapagbigay ka, tanong, happy ba sila sa nabibigay mo? Satisfied kaya sila? Hindi. Yung tipong nanay mo, maghihingi ng 2,000, nagtatawad ka, nay, 1,000 na. Tama ba? Kasi kulang. Tama ba? Ngayon, tinan mo, itong kailangan ma-realize, bakit mo kailangan seryosohin ito? 600 a day sahod mo sa trabaho. May pangarap pa. O kumusta yung mga pangarap? Pangarap pa rin. Tama ba? O. Kung ito kinikita mo, makukuha mo kaya ito? O, tingnan mo, pangarap, house in land, pangarap hindi. Pangarap. Savings, pangarap. Pangarap. Travel, pangarap. Pangarap. Sasakyan, pangarap. Pangarap. O, may value ito, may presyo. Okay? House in land, sabi natin, mangangarap ka ng house in land, mga ilang milyon. Magkano? Anong klaseng bahay yun? Diba? Sabi natin mangangarap ka na rin naman, lakihan mo na. Sabi natin mga 5 million. O savings, magkano? 5,000. Di ba pa nagtatrabaho ka, may 5,000 ka, ano tawag mo dito? Ano nagtatrabaho ka? Savings. Hindi mo savings. Naipit lang to. Kasi punta ka ng SM, wala pa isang oras, ubos na to. Tama ba? Nga lang, nung nagtatrabaho ka, hindi mo na nito savings. Kasi experience ko siya. Umuwi ako ng probinsya, may 5,000 ako, mayabang ako. Hindi ko pa naglalakad ako, parang hindi na ako tatabla ng baril. Diba? Wala ka. Tapos kung pupunta ka sa mga kaibigan mo, ilan tayo? Diba? Ikaw taya, kasi may 5,000 ka. Pero hindi siya savings. Okay ba yun? O sabihin natin savings, 5 million. O travel, mga magkano? 20, kumuyo lang abutin mo. 1 million. Okay? Sasakyan. Pinakura 1 million. O let's say yung pangarap mo worth of 12 million. Ilan ang ka? 21. Okay? 21. Sino dito yung nasa 30 na? Wala? Yung mag-amin? Ikaw bro. 23. Ikaw bro. 21. Babata ka lang natin. Okay, o 21. O, tingnan mo ha. Ito, actually pang OPP ito eh. Pero papakita ko lang sa inyo para ma-realize. O 21 ka ngayon. O, okay? Kung magtatrabaho ka, okay, kung magtatrabaho ulit, makakaipon ka ba ng 10,000 naman? Hindi. Tama? O sabi natin mangyari, makaipon ka ng 10,000 naman. Magtrabaho ka ng 1 year, magkano maipon mo? 120,000 lang. Tama ba? O sapat ba dito? O dagdagan mo ng another 10 years, masipag ka naman, bata ka pa. 10 years ka mag-work na ipon mo per year, 120,000. Sa loob ng 10 years, magkano maipon mo? 1.2 million. O sapat ba dito? Malayo. Tama ba? Ilan taon ka na yan? 10 years. 31. O dagdagan mo ng another 10 years, ang maipon mo dyan, 2.4 million. Tama ba? O sapat ba dito? Ilan taon ka na yan? 41. O dagdagan mo ng another 10 years, ang maipon mo dyan, 3.6. Sapat ba? Ilan taon ka na yan? Medyo kabahan ka na. Dagdagan mo ng another 10 years, ang maipon dyan, 4.8 million. Nakuha? Hindi
Ilang taon na? 61. Ito yung mahirap. Pwede yung pangarap mo, di mo pa nakukuha. Pero bakit? Kukunin ka lang ni Lord. Tama ba, bro? From reality to. Kasi nangangarap tayo, tama ba? Ang tanong kasi dyan, ano ba yung vehicle na sasakyan mo para makuha mo yung pangarap? Tama ba? Madami ka naman choice para makuha mo yung pangarap. Magtrabaho ka, ngalang malako. Pwede ka ba mag-artista? Kailan ka pa ma-discover? Tama ba? Singer, pwede ba? Kaso ang artista ngayon, singer, mga wala rin project. Di ba? Nawawa din sila yan eh. Boksingero, di ba nga, bago ka maging milyonaryo, hindi suntok pa tama sa'yo. Tama? So ito business. Kaya ngayon, eto na, nakita mo na totoong opportunity, ito mo na. Galingan mo na. Kuha, di ba? Wala nang balik ka sa trabaho. Okay? Ito na-realize ko to, kaya nung nakita ko to, inalingan ko. Kasi totoo eh. Di ba? Sa 10,000 amat na sa trabaho, nahihira na. Pero sa AC, posible ba? Yes. So, may kumikita nga ng 100,000. Kaya, tama ba? So, ano ba vehicle na sasakyan mo para makuha pangarap? So, ito na yun. Kaya seryosuin mo kasi nandito ka na. Okay ba yun? Yung mindset mo, wala nang balikan, bro, last card ko na to. Okay, galingan mo na ngayon. Kasi ulitin ko, kung hindi mo to gagawin, ano gagawin mo? Kung hindi mo dito gagalingan, saan mo gagalingan? Tama ba? Ulitin ko, kung hindi mo dito gagalingan, saan mo gagalingan? Sa trabaho. Kahit anong galing mo, hindi kaya. Okay ba yun? So, dapat yung ano mo, sa pagpo-full time, di ba, yung puso isipan mo, full time ka na. Okay? Na, wala nang balikan. Kasi yung iba minsan na-hype lang. Kaya mag-full time, sige full time. Nahirapan na ng konti, ayaw na. Napuyat lang ng konti, ayaw na. Tama ba? So, lagi mo isipin, last card ko na to. Ito na lang yung option ko para masenso. Kasi ako, ganun din. Ako, wala na akong ibang option para masenso pa. Wala namang pinag-aralan. Diba? Hindi naman pwede mag-artista. Mukha lang. Ganun din pwede. Nagigets ko ba? So, seryosoin mo ito pagpupuntay mo. Okay ba yan? Yes. Tapos, ngayon, ganito simple. Yan. So, parang wala nang balikan. Kasi, may mga kilala ba kayo, nag-full time, tapos bumalik ulit sa trabaho? Yes. Oo. Bumabalik. Pero di nila alam, ganun din gagawin niya. Bumabalik sila kasi napagod daw, napuyat daw, nahirapan daw. Ganun din, pag nagtrabaho siya, mapapagod din, mapupuyat din, parehas lang. Mas masarap dito. Although nagpapagod ka, nagpupuyat ka, nare-reject ka, pero pwede ka mas masarap. Okay po? Tapos kayo, mga full time kayo. Okay? Full time, hindi porket for full time ka, sarili mo na oras mo. Okay ba yan? Hindi porket full time, sarili na ang oras. Okay? Pag full time ka, dapat kung ano galawan ng part time, dapat ganun din yung galawan ng full time. Tinan mo papakita ko sa iyo galawan ng part time. Sino nag part time before na-evolve dito? Yung iba. Yan. Ayan. Part time ka, tinan mo nung part time ka. Okay, part-time ka. Alam mo yung galawan ng part-time, ilalagay mo sa galawan ng full-time, magiging productive ka. Okay, part-time. Anong oras, halimbawa, pang umaga, anong oras ang gising? 3 a.m. gising na. Tama ba? Gising. Alas 5 na sa company na. Tama ba? Okay. 6, start na ng trabaho. Anong oras out? Anong oras makauwi ng bahay? 8. Sa bahay na. Tama ba? Ilang oras ang dinugo niya dito? May 12 oras. Tapos 3 hours. Para almost ilan? 15 hours. Tama ba? Sa pag-online, nakakapag-extend ka ba ng ganito? Ang problema, nung nagpo-full time, minsan hindi mo na ito nagagawa. Minsan nag-full time, ang haba na ng tulog. Minsan nag-full time, hindi na makagising na maaga. Tama ba? So kaya minsan, hindi nagiging productive. Okay, so kailangan maging productive ka sa pag-full time mo. O ba? Hindi full time, full time. Di ba yun? Ay iba kasi full time, hindi productive. Okay? Kasi madaming distraction sa online. Sa
Sabi ko sa inyo, madaming distraction. Pag nagpo-full time ka, negosyo mo talaga pag ginagawa mo. Bakit hindi? Tama ba? Kasi sa pagpo-full time pro, madaming distraction. Kaya minsan, yung oras natin, hindi natin na ma-maximize. Sabi ko nga, meron lang 24 hours sa isang araw, tama ba? Paano mo ito i-maximize? Paano mo i-maximize ito? Okay? O, ganito simple siya. Ang daming distraction sa online. Kaya dapat ayusin mo yung attitude mo sa pag-online. Okay? Ang number one na nakaka-distract sa online, ano yun? Yung panonood ng video. Tama ba? Tanggalin nyo ito, bro. Tanggalin mo yung panonood lagi ng video. Okay? Lalo ngayon, di ba? Ang dami ngayon negative sa paligid. Tama hindi? O, di ba? Ilang araw na nakabagyo, saan ka nakapokus? Ano lagi tinitingnan mo? Ano lagi binabasa mo? Positive, negative. Sa Facebook ang dami negative na yun. Tama ba? So, hindi unaware ka na yung galawan mo na mamagnet doon sa negative. Diba? Minsan, diba? Sino taga Bicol? Oh, for sure, nag-search ka ng mga group page, fan page na taga Bicol. Tama ba? Nakikibalita hindi? Natawa siya. Nakakalimutan. Ang huli yan. Sinesearch mo eh. Ano na kaya nangyari sa Bicol? Ano nangyari? Tama ba? So ano nangyari sa utak mo? Ano yan? Nani-negative yan. Okay? Saan ba yung Saan ba yung binhagal? Sa minor? Saan yan? Ha? O, di ba alam nyo? Di ba? O, alam nyo, kabisado eh, kasi nanonood ka. Tama ba? So, alam mo yung nangyari sa paligid. So, dapat aware kayo sa gano'n. Okay ba yun? Kasi minsan pa nag-online ka, doon ka nakapokus sa negative. Akala mo magkatabi lang kayo, nag-online, nag-production, yung pala, nanonood ng mga news. Nanonood ng balita. Diba? Lahat, may ganyan ako leader. Lahat nangyayari sa paligid, alam niya. Nagugulat ako eh. Kaya tawag ko sa kanya, di ba si Kuya Kim, lahat alam. Tawag ko sa kanya, Kuya Roy. Lahat alam eh. So, naano siya, nakakababa dito sa video. Disiplinahin mo po sa sarili mo. Mag-mature ka. Although mga bata pa kayo, pero dapat yung utak mo mature na sa business. Sabihin mo nga mature. Mature ka pag hindi ka na lagi nanonood ng video. Mature ka pag niniguso, pag nakapokus ka na sa pagpo-production dan sa panunood. Okay ba yun? Pag mature ka, maturity, yun yung kailangan dito. Okay? Tanggalin nyo lagi panonood ng video. Tapos ano yun, nagbabasa. Ganon din. Di ba may mga article na walang video pero lintik naman ang babasahin. Minsan nasarap basahin eh. Tapos negative pa. So, iwasan nyo dito. Okay ba yun? Disiplinahin mo. Kasi kailangan mo i-protect yung sarili mo against negative. Kasi nga ang daming negative sa paligid. Sa online, ang daming negative. Dati kami nung offline, paano kami pinoprotect ng upline sa offline noon? Pinoprotect kami against negative, hindi kami pinapanood ng TV. Kasi sa TV, ang pinapanood lagi dito, positive, negative. Negative. Ngayon, mas matindi. Kasi ang daming social media. Pumunta ka lang ng Facebook, ano na agad makikita mo? Positive, negative. Ano ba? Kaya, i-unfollow mo, okay? Mag-lead ka sa mga groupings na panay negative ang pinupost. Okay ba yun? Tsaka huwag ka na magsusearch. Diba nalaman mo, bahasa ka ngayon? Hindi na ngayon, magsusearch ka pa ngayon. Lalabas yun. Tama? So yung utak mo, may sa negative ka. Okay ba yun? Nangyayari to. Aminin nyo kung hindi, ginagawa nyo. Tama? Lalo yung madami sa inyo, bago pa lang sa social media. Pag bago ka sa social media, ano ka pa dun sa mga video, ano kaya itong video na ito, papanoorin, 3 minutes. Tapos pag ganun mo, di ba may another video? Papanood ka naman another 3 minutes. Kaka 3 minutes mo, ubos oras mo. Nangyayari hindi? Nangyayari? Diba? Nakikita ko yung mga mukha, nakaka-relate mo, diba? Ako yun. Kaya bakit hindi ka productive? Okay? Kasi nga, yun nga, pag bago ka sa online pro, ignorante ka. Ignorante ka dun sa mga video.
sa mga nangyayari sa paligid. Kaya, naging ano ko kasi yung pro, naging ugali ko yan dati nung bago ako. Na kung ano makita ko, papanoorin ko. Kasi first time ko sa social media eh. First time ko sa Facebook, bawat video, curious ako, papanoorin ng papanoorin. Nga lang, magiging productive ka, kaya doon hindi ka magiging productive. Okay ba yun? So, iwasan yung panonood ng video. Pwede ka manood, pero at least yung na-inspire ka. Huwag yung mga negative. Okay po ba yun? So, video, nagbabasa din ng mga negative. Ano pa mga distraction sa online? Ha? Amen. ML. Oh, ako dati bro, ang addiction ko lang dati sa cellphone ko, games. Pero hindi naman totally gano'n. May naka-install lang dati na ano ko, libangan. So, ang naka-install lang nun, yung basketball, kasi may lang basketball. Pero ngayon, wala na bro. Kahit tingnan mo ang cellphone ko, wala naka-install na kahit anong laro. Tanggalin mo na yung laro sa cellphone mo. Walang game sa cellphone. Okay? Kasi full time ka, wala ka ibang source of income. Kailangan full business ginagawa mo, wala kang monkey business. Okay? Uninstall yung mga laro sa cellphone. Kaya ba? Kaya. Diba? Tsaka na yung ML, mas masarap. Diba madami dito nag-ML, pero M. Luwelier. Mas masarap yun. Yes. Tama ba? Kaysa yung Yes. ML na laro. Okay? So, madali na yung balikan ko pag mayaman ka. Diba? Pag mayaman ka, install ka ng ML, lalo ka mag-aapot, ilang buwan. So, ngayon, huwag mo na, kasi nag-build ka pala ng business. Okay ba yun? So, ganun talaga po, may mga isasakripisyo ka. Sabi niya, you have to sacrifice temporarily to succeed permanently. Diba, yung mga games mo, isakripisyo mo muna. Pag mayaman ka, mabilis na yung balikan. Ako, ang dami ko sinakripisyo nung bago ako. Habit ko basketball, sinakripisyo ko. Nung maganda na income, nakapaglaro kami. Diba, Port Lincoln, habit niya mag-akyat ng bundok. Nung nag-umpisa, hindi na siya na-akyat ng bundok. Pero ngayon, maganda na income, nakakakit kami ng bundok. Mas magandang bundok na akita namin. Mas madami kami dalang gamit. Okay? Pagdadrum dati ng Prof. Lincoln, sinakripisyo. Kasi drummer yun. Sinakripisyo. Ngayon, nabalikan niya. Mas malupit, nakapag-drum siya sa Philippine Arena. Which is pangarap ng madaming drummer. Nagets niyo? So, you have to sacrifice temporarily to succeed permanently. Minsan family gatherings, masasakripisyo. Tama? Minsan di ka makapunta sa gatherings sa family nyo. Para lang sa negosyo. It's okay. Okay? Mabilis na lang yung balikan pag mayaman ka. Pag kumikita ka na ng talaga. Nakuha po ba? Yung laro, uninstall. Okay? O ano pa distraction sa online? Ano pa? O minsan, ano yan? Nakikipag-chatting ka. Uy, sexy. Siguro. Ay, ano to Ano? Solarian to solarian. Diba sa inyo? Okay ba yun? Focus, wala mo ng monthly business na pag may nakita kang sexy, i-add mo. Nakita mo sa BCO. Uy, nakita dito Pero ano Facebook mo? Friend tayo para tayo mag-brainstorming. Maya-maya pala, nililigawan na. Okay? Huwag ganon. Okay ba yan? Mag-focus ka muna sa pagpapayaman. Kung single ka, huwag ganon muna magsuta. Yes. Mag-focus ka muna. Okay? Saka na muna yan. Wala muna suta. Sutayan mo muna yung easy. Okay ba yun? Yes. Kasi, nagsisimula ka pa lang. Baka minsan kapos ka pa sa pera, tapos mandadamay ka pa. Okay ba yun? Yung tao na nangarap din, dadamayin mo rin. So, parehas kayo na di-focus. Okay? Huwag yan na, pagpunta ng biso, may nakitang sexy iaan. Nagiging habit yan. Yung iba naman, ay pogi mo ito. Bro, tayo bro. Okay, walang ganun ha. Mag-focus ka muna sa pagpo-production. Kasi minsan ganun yung iba. May mga kilala mong ganun. Okay? Na nakilala lang sa BC o nakasama lang sa Westworld. Easy ka pala. Rin tayo. Tapos akala yun ang prospect, iba na pala yung prospect. Pero may close din ako pag ibang grupo. Niligawan pala ang pinasabi. So wag ganon, okay ba yun? Focus ka muna sa negosyo. Simple mo ganun. Masarap pumataw ng simple. Okay po? Yes. So ano pa mga distractions sa online? Ayun! Ano lang dito? Kalaban nyo dito tulog. Tama? Masarap matulog? Yes.
Masarap matulog. Pero mas masarap manaming Pera. Ano gusto mo? Isipin mo, pag namatay ka, matutulog ka rin naman. Diretso na. Tama? Matutulog ka rin naman. Galing mo na dito. Okay? So, kailangan ulitin ko, maturity. Mature ka pag yung tulog mo, disiplina mo na. Okay? Pero ang tulog mo, 7 hours, 2 months na yung tulog. Kasi nung part-time ka, ilang oras lang tulog mo? 5 hours, tama ba? O, tapos nung mag-full-time, 8 hours. May kilala ko niyan. Dati nung yung full-time ako, sabi niya po, ang sarap pala mag-full-time. Sabi ko naman, ang sarap po kasi nagigising na ako po, alas 9, tapos lalabas na ako ng bahay. Kasi po, picture, okay, na ganun ang buhay niya dati. Full-time pa no? So, hindi siya productive. Kasi imagine mo, full-time that time, alas 9 niya gising, kakalit yun. So, hindi ganun. Okay ba yun? Disiplinahin mo. Pagkapala ng ibag. Pag wala ka pang ibag, hindi ka pa nagpupuyat. Hindi mo kasang ginawa, pinakapalang Okay? So, more on production. Okay ba yun? Saka na yung sobra tulog. Ako ang ginagawa ko, bro, parang yung 6 days na yan, talaga puyatan din. Tapos may 1 day lang ako na nagpapahinga. Ganun lang ginagawa. Okay? Pero kung araw-araw ka na, minsan ang ginagawa, yung iba 3 days, walang tulugan. Tapos babawi, 2 days, panay tulog naman. Huwag ganon. Okay po? Disiplina. Ginagawa ng iba, yung ilang araw papakita kayo, hataw na hataw. Pag wala na si Bro, tulog na. May ganyan kami, monitoring namin alas 6. So yung ibang ginagawa, natutulog na ng alauna. Kasi may monitoring mo. Everyday may monitoring kami, alas 6, gising yan. Tapos after monitoring, mga sister, ditulog ulit. Pag wala si Pro, tulog na tayo. Wala. Disiplina. Okay ba? Gagalaw ka kahit walang apply na nakatingin sa'yo. Okay ba yun? Yes. Gagalaw ka kahit wala nang monitor sa'yo. Magpapapiin ka kahit wala nang babantay sa'yo. Okay ba yun? So yung tulog, diba? Tsaka na yan. Okay, hataw muna. Sipagin mo ngayon habang bata ka. Ako ang prinsipyo ko, work now, play later. Magsipag ka ngayon, tsaka ka na mag-chillax. Mag-chillax ka pag madami ka ng pera. Okay, magsipag ka ngayon habang bata ka, kaya mo pa makipagsabayan. Kaya mo pa makipag-uyatan. Kaysa magsisipag ka pag matanda ka na. Pero 50 years old na ako, magsisipag na ako. 50 years old ka na nun. Kaya pa ba makipagsabayan? Hindi na. Kaya habang bata ka ngayon, sipagan mo. Okay ba yun? Pasipagan, papuyatan, pakapalan ng ibag. Okay? So, pakapalan ito, pakapalan ng ibag ko. Ganun na, puyatan talaga. Imagine mo nga, yung mga kumikita ng malaki, nagsisipag, huwag mo pa kaya ikaw nagsisimula pa lang. Tama ba? Yung mga prop na kilala nyo, kumikita ng malaki, nagsisipag ba? Nagpupuyat ba? Yes. Tanong mo na lang, bakit sila ang sisipag pa? Ang laki na ng kinikita. Sino mas dapat nagsisipag? Yung mga kumikita ng malaki o ikaw nagsisimula? Sisimula. Sipagan. Okay po ba yan? Sipagan mo. Pasipagan. Okay, sipagan mo. Kasi gusto mo masenso. Okay, kasi walang yumaman naman. Tandaan mo yan. Walang yumaman na panay tulog. Uy, si yumaman? Ano ginagawa? Panay tulog lang? Walang ganun. Okay ba yun? Gusto mo kumita ng malaki, kumataw ka. Okay, sanayin mo yung sarili mo maging masipag. I-train mo sarili mo na maging masipag. Okay ba yun? I-train mo. Tsaka dumikit ka lagi sa mga masipag. Okay? Hanapin mo lagi yung masipag para ma-realize mo na tamad ka. Minsan akala mo ang sipag mo na. Kasi yung mga kasama mo palang mga tamad. So, umahanapin mo yung mas masasipag sa'yo. Ma-realize mo, hindi ka pa pala masipag. Ako ganun. Minsan akala ko ang sipag ko na, pero pag may nakita akong pro, lintik trumabaho, sabi ko, tamad ko pa pala. Okay? Pasipagan. Sabihin mo nga, pasipagan. Pasipagan. I-train mo sarili mo. Sanayin mo sarili mo maging masipag. Kasi yun yung laman ng dito. Walang yung mamang tamad. Okay ba yun? So, ayun. Tapos, ano lang po, more on mga nagsisimula pa lang sa business, more on
training. Kailangan mong i-develop yung sarili mo. Kailangan mong pagalingin yung sarili mo. Okay? Dapat everyday gumagaling ka. Dapat everyday natututo ka. Dapat nag-grow ka, nag-level up ka. Sabihin mo nga, level up. Level up. Simula nang mag-join ka ba, tingin mo ba nag-level up ka? Simula mo nang nag-join ka, tingin mo ba nag-develop ka, nag-grow ka? So, kailangan mo i-monitor yung sarili mo. Bro, kasi bakit tumatagal ka lang, buwan ka na, pero hindi ka pa rin nag-grow. Meron ang tinatawag bro na self-development monitoring. Self-development monitoring. Kasi yun na yun. So, i-develop mo yung sarili mo kung nag-grow ka pa ba. Ano yung basic na kailangan matutunan dito? Number 1, prospecting. Tama ba? Pangalawa, inviting. Inviting. Pangatlo, OPP. presentation. Pang-apat, Closing. closing. Pang-lima, Follow up. follow-up. Okay? May pang-anim dyan, planning. Pang-pito, keeping. Pang-walo, organize. Kasi na yun. Okay? Dalawa lang i-develop mo dito, bro. Salesmanship tsaka leadership. Yung unang lima, ang tawag dito, bro, salesmanship. Anong salesmanship? Salesmanship, pagpapasali. Tama ba? Itong tatlo, ang tawag dito, bro, leadership. Okay? So, yun yung mga kailangan mong matutunan na dapat, pag bago ka, parang ganito, bro, nung bago ako, ang trabaho ko lang, mamukospect. Okay? Ang trabaho ko lang mag-invite. Ang taga-OPP dati, si Prof. Siya nagpe-present, siya nagpo-closing. Okay, the rest siya gumagawa. Okay, ngayon, pinag-aralan ko agad, inaral ko agad paano invite, pag-present. Okay, ngayon, ako gumagawa nitong tatlo. Okay? Tapos, the rest nito, si Prof na. Tapos, natutunan ko na mag-closing, mag-follow up. Ngayon, ang trabaho ko, ako na gumagawa nitong 5. Okay, tapos ang taga-planning, keeping, organize, si Prof. Tapos natutunan ko yung planning. Ako na gumagawa nito 1 to 6, ito naman, si Prof. So na-master ko itong 8, lahat yan ako na gumagawa. Okay, so ano yun? Nag-level up yung skills. Okay ba yun? So dapat kung 1 ka na dapat, di ba, meron ba dito hindi pa marunong mag-present? Lahat na marunong. So bakit yung iba, challenge lang sa pagdating sa closing, tama? So ngayon, pag-aralan mo, develop mo sarili mo. Okay? Saan ka, kung mag-i-analyze mo sarili mo dito, so 1 to 8 na yan, saan ka na ba? Ikaw, Prof, saan ka na sa 1 to 8? Closing. I-ano mo sarili mo, train mo sarili mo, na lahat yan ang matutunan. Etong leadership, matutunan mo yan, pag nagkaroon ka na ng member. Okay? Ngayon, ibababad mo sarili mo dito. Ang tanong ka, paano mag-close deal? Okay, yun lang. Ikaw, Prof, saan ka na dito? Closing. So, more on dito. Ito kasi madali lang to, tama? So, yun, papagaling mo na sarili mo sa pag-closing. Okay? So, ngayon, project mo sarili mo. Project mo. Na dapat lahat yan matutunan mo. Okay ba yun? 5 months ka na, dapat master mo na yun, mga member ka. Okay? Hindi level up. Iba na yun. Okay? Nag-gets ba? Opo. Ngayon, sino may tanong? May tanong, bro? Meron naka-prepare. 4 lang, Prof. Okay. May tanong. Harap ng ganito. Ano to? Tanong 5,000. Ako na mabasa ko. Sige po. Nung nagsisimula ka po mag-network, ano ang attitude mo para maka-adapt sa sitwasyon na wala ka pang kinikita? Okay. Walang pinita. Ano yung attitude? Madiskarte. Okay, normal, Prof, na sa umpisa, wala pang income. Normal sa umpisa na income, maliit. Tama ba? Lahat ng malaki nagsimula sa maliit. Tama? Ngayon, ang kailangan mo, Prof, marunong kang dumiskarte. Sabi mo, diskarte. Ano number 1 nakitaan sa business? Benta. Pwede ka magbenta. Diba, minsan yung sa paying, medyo matagal pa. Diba? Benta na. Marunong dumiskarte. Okay? Kasi kung aasa ka lang doon, wala pa kasi nagsimula ka pa lang.
Kaya pwede ka dumiskarte magbenta-benta ng products. Diba ako, imagine mo nung offline kasi ako nagsimula, pro. Nagsimula ako, pro, ang may bag ako, may dala ako dyan kape. Ang ginagawa ko dyan, 2 box na kape, pinapaubos ko yun sa isang araw. Okay, ang bumibili kasi lang ako ng kape noon, ang bili ko lang sa kape, 200. Kasi busy yun yun. Tapos, nabibenta ko yung to, 20 isa, di ba 20 piraso yun? So, magkano magiging total niya? 400. Tama? So, may kita ako? 400. So, ang ginagawa ko niyan, bro, ang ginugol ko, everyday, makapagpaubos ako ng 3 box. Pag namamlayers ako nun sa target, pag ayaw ng prospects sumali, bibili ka ng kape. Ba, napapaya sila, 20 pesos lang, wala ka, bibili ka lang ng kape. Kaya nakakapagpus ako ng 3 box sa products lang. Di ba, imagine mo na, kasi 600 ako, talo ko pa yung empleyado. Tama? So, ganun bro, dumiskarte ka. Diskarte ka. Alam ko yung iba sa inyo, minsan sinusuport. Di ba, napakaswerte nyo, meron din mga sinusuport. Nung magsimula kami, bro, wala kaming upline support. Walang suporta sa bahay, walang suporta sa pagkain, as in wala talaga. So, ngayon, napakaswerte ng online na ngayon. Kasi, sinusuport na ng bro sa bahay, libre na, may pagkain pa, di ba? Lahat, meron support. So, napaka-bless mo. Okay? Sabi mo, bless. Bless. Napaka-bless mo. Pero mas bless kami. Kahit walang gano'n, natuto kami. Ngayon, tinutulungan ka ng bro. Kumbaga, ano yan, gumawa ka rin ng diskarte na hindi lahat kayo. Natin kung may source ka rin, nakukuha niyo ba? Na dumidiskarte ka rin para kumita. Okay? Natin kung, ay bro, bibigyan ka rin bro. Ay, hindi na bro, may pera ako bro. Nabenta ko ng pala. Something gano'n. Okay? So, diskarte ka magbenta. May mga sabon, di ba? Madaming kape, benta ka. Ako man, nakapagbenta ng white light. Sa itim ko ito, nakakapagbenta ko. Totoo. Pati perfect white, nakakapagbenta ko. Pinapakita ko lang yung picture namin ni Michelle ko. Sabi niya, effective ba? Sabi ko, ito girlfriend ko, si Michelle ko. Di ba puti nun? Naniniwala sila namin eh. Nagiging girlfriend ko si Michelle ko eh. Kilala mo si Michelle ko? Yes. Yung asawa ni Sir John. Sinasabi ko, girlfriend ko. Ito gamit ng girlfriend ko. Akakailang benta ko. Diskarte ka. Okay ba yun? So, ayun, tapos yung attitude mo dyan, dapat yan, lawakan mo ulit yung pag-unawa mo. Okay, na huwag kang result-oriented. Minsan kasi nagiging tayo, result-oriented, gusto mo agad kumita. Look, 3 months na ako, wala pa rin 1.18. Low, 3 months ka pa lang. Okay, normal na sa umpisa maliit. Tandaan mo yan. Okay ba yun? So, kailangan lang, tsagain mo lang. Tsagain mo lang kasi dito po, sa umpisa kasi talaga, parang nagtatanim ka pala. Okay, nagtatanim ka. Kami, bakit kami kumikita ng malaki ngayon po? Kasi years ago po, nagtanim kami. Years ago, nagsipag kami. Kaya ngayon, may na-harvest kami madaming pera. Gusto mo ba 3 to 5 years from now, may i-harvest kang madaming pera? Yes. Nagsipag ka ngayon. Ang dito po, law of delayed gratification. Yung effort na ginagawa mo ngayon, sometimes hindi mo mapil. Okay? Hindi mo pa siya i-harvest, pero magbilang ka ng tao, i-harvest mo yan. Okay ba yun? Kaya tsagain mo lang, doon sa mga maliit pang income, it's okay. Okay? Lalaki yan. Tsagain mo lang. Nadadaan sa tsaga. Okay ba yun? Lawakan mo lang yung pangunawa mo, pangintindi mo, na huwag ka munang naiinip lagi. Kasi pag talo ang mainipin, sabihin mo katabi mo, Prof, talo mainipin. Kaya huwag ka mainipin. Okay ba yun? Tapos marunong dumiskarte. Okay ba yun? Yes. Magbenta ng products. Pwede mo gawin mo. Diba may kausap ka, ayaw sumali. Sige, bili ka na lang ng products. Para-paraan lang. Okay ba yun? Opo. Sabi nga, kahit wala kang ng trabaho, kung magaling ka mag-discarte, magbenta ng product, dami mo pera. Yes. Bakit ang dami naman walang trabaho, pero ang dami mo may pera? Hindi benta-benta lang sila. Tama ba? Opo. So, dumiskarte ka. Okay, huwag kang umantay na dumatay. Uy, may pera. Wala. Trabawin mo yun. Mag-effort ka. Okay ba yun? Yes. Diskarte. Hindi ka magugutom. Diba? Sabi nga, tingnan mo, diba? May nakita ka bang ibon na, uy, ibon, nahulog, namatay sa gutom. May ganun ba? Tama? Tandaan mo, diba? Before ginawa yung ibon, yung mga nakaprepare ng pagkain.
Tama? Sabi na, pulubi niya, hindi nagugutom. Ikaw pa kaya? Aso nga eh. Ang kakakain, ikaw pa kaya? Baka di ka lang marunong dumiskarte, baka naman ka lang. Okay? Dumiskarte ka po. Try mo maging resourceful. Na hindi ka lang lagi umaasa. Sabihin mo nga, resourceful. Resourceful. Maging resourceful ka. May diskarte. Kasi ang labanan sa buhay dapat diskarte. Okay ba yun? Diskarte ko. Ano pwede benta-benta? Products, cafe, sabon. Hindi mo pwede sa benta. Tama? Hindi mo bili ka dito. White light, maganda to, effective to, pampaputi. Hindi naniniwala sa akin kahit hindi ako maputi. Diskarte ka lang. Magagamit ka lang ng mga magic tool. Okay ba yun? Yung attitude. So, yung stress tolerance. Kapag sa ano lang, tsagayin mo lang, although maliit pa income, sabi wala, it's okay. Kasi nagsisimula ka pa lang. Kuha niyo ba? Kasi wala naman ang simula na ang laki ng income. Talo ang mailipin sa business. Okay? Lawakan mo yung psychological wallet mo, hindi lagi mailipin sa income. Diba? Basta do your part sa business. Minsan kasi nag-expect tayo ng malaking income pero wala namang ginagawa. Diba? Sabi nga, basta trabahin mo lang, ipakita mo sa Diyos at sa sarili mo na deserve mo yung mga bibigay mo. Magsipag ka lang. Okay po? Yes. Pero ano pa? Ano? Ito para. Ano ang gagawin mo kapag dinidiscourage ka ng family mo at pinapauwi ka sa inyo? Yan. Sarap usapan yun. Diba? Discouragement. Minsan kung sino pa yung inaasahan mo susuport at sasali sa'yo, sila pa yung mag-discourage sa'yo. Tama ba? Opo. Hindi na kasumali, papasamayin pa loob mo. Kaya nga, din sa mga family member doon, sila, huwag kayo mag-focus sa mga kilala. Okay? Kasi yung mga kilala mo, mostly hindi yan sasali. Kasi minsan, i-judge ka nila pa kung pagkakilala sa'yo. Tama? So, ngayon, huwag kang magpapadala mo sa pag-discourage. Para ako nung simula sa business, pinapag-big na ako ng tatay ko. Huwag ka na dyan sumali, pangit yan, lukuhan yan. Kaya, nag-join ako, prof, sa 13 Monday, nagbaback out na ako. Minit ko sila, prof, sa paseo. Kunin ko na po ATM ko. Ayaw ko na po. Kinausap nila ako doon, alauna, ng tanghali. Tapos pinakausap ako kay Prof. Eko. Ginanon ako ni Prof. Eko. Pagkadahit ako, dito na. Sige, tuloy na ako. Nagdito mo pala. Tumuloy na ako. Ngayon, ganda ng resulta. Ngayon, huwag kang magpadala sa pag-discourage ng family mo. Yes, family mo sila, pero hindi lahat ng bagay alam nila. Kasi kung alam nila, dapat mayaman na sila. Diba, nag-chat ba sa inyo, dito ka na sa Bicol. Dito ka na sa probinsya, kahit wala kang trabaho, magkakasama tayo, okay na. Ganon ang mindset ng magulang. Di baling walang trabaho, basta magkakasama kayo, okay na. Pwede ba yun? Hindi po. Pag ilang buwan ka nandun sa inyo, magagalit na yun sa inyo, magtrabaho ka nga. Tama? Sa umpisa lang yan, ikaw, happy yan, nandyan ka. Pero pag ilang buwan tambay ka, hindi yan masaya. Sakit ka na sa ulo doon. Okay ba yun? So, hayaan mo muna yun. Tanggapin mo. Diba? Kasi normal yan. Diba? Minsan, talagang papauwiin ka. Lalo minsan pag wala kang trabaho, hindi ka nakakapagpadala. Kaya yung mga family member nyo to, community yan sa Facebook na pang business. Kasi may mga ganyan akong leader, post ng pera. Tapos nakita ng mga relatives. Nakita ng nanay, tumawag. Oh, ang dami po ng pera, ba't di ka nagpapadala? So ano binatagan? Positive, negative? Negative. Diba? Kaya pag yung family mo ko, against sa ginagawa natin, huwag mo sila i-friend. Yung mga relatives mo, huwag mo i-friend. Kasi yung relatives, nagre-record. Uy, si Daryl, ang daming perang hawak. Uy, si Kuya, nice. Daming pera. Pero di naman nila alam na pera mo yun. Tama ba? So, kaya, sila, distansya ka sa kanila. Huwag mo sila i-friend. Huwag mo sila i-friend sa Facebook, mga relatives mo, family mo. Okay ba yun? Para maiwasan yun. Okay ba yun? Tapos, pwede nyo naman kausapin ng masinsinan nanay mo na hindi ko muna ako kasi wala namang gagawin dyan. Diba? Tambay din na naman ako dyan. Kailangan lang ipakita mo sa family mo na okay ka. Kaya number 1 rule, full time, huwag kang hihingi ng pera sa family mo. Huwag mo na.
Huwag ka tatawag na ipahiram ng pera, wag. Kuya, pahiram ko. Huwag mo gagawin. Kasi babatuan ka lagi namin ito. Okay ba yun? Ipakita mo lagi sa kanila na okay ka. Ipakita mo sa kanila na maganda buhay. Ipakita mo sa kanila na maganda ginagawa mo. Okay ba yun? Para suporta ka. So huwag ka uuwi ng probinsya. Kasi pag uwi, lalo babae, huwag ka uwi doon. Pagkailang buwan, buntis ka na. Mga classmate nyo nasa probinsya, hindi pumunta dito. Ilan na anak? Ito yun. Ganun ang kultura sa probinsya. Pag nasa probinsya, maganda-ganda, niligawan, maya-maya, buntis na. Okay, kaya huwag ka uwi ng probinsya. Sabihin mo sa'yo. Ikaw, mapuprospect agad din sa probinsya. Pag-uwi ka. Ay, sexist na daw. Maya-maya, gagabi-gabihin kayo ng mga ano doon, mga binata doon sa probinsya. Diba, namamasyal. Ito yun. Ilang buwan, buntis na. Wala na. Kaya mga classmate ko nga doon, mga classmate ko na hindi pumunta ng Manila. 3, 4 na anak. Diba? Kasi nandun lang eh. Ganun lang ginagawa, kultura doon. Huwag ka uwi kasi walang future doon, sabihin ko. Walang magandang ano doon, walang magandang kinabukasan sa probinsya. Yes. Okay, mga tropa ko nandun lang. May ano lang, ang trabaho lang niya, magsabong. Trabaho na yung sabong. Diba? Tricycle, naghabal-habal, ganun lang. So huwag kang mag-ano dun sa please parents ko dyan. Naunawaan ko parents. Pero iba kasi ang mindset ng parents natin. Old school. Ang mindset nila, yung magsama-sama kayo sa probinsya, masaya na. Tama ba? Mas okay na tayo dito, magkakasama tayo. Nanay ko nga, maya-maya, uwi ka na dito. Dito ka na lang. Ano gagawin mo dyan? Diba, kapatid kong babae, uwi ka na dito. Pinapauwi, may trabaho na dito, papauwi. Ano gagawin doon? Tama ba? O ikaw, pag umuwi ka sa inyo, ano gagawin mo? Wala nang gagawin. Tama? Dito ka na lang. Nandito yung hope, nandito yung pag-asa. Wala sa probinsya. Okay ba yun? Wala uwi yan. Saka na umuwi pag may kotse ka na. Yes. Dapat ganun mindset mo. Nung mag-start ako pro sa business, lagi yung nasa utak ko. Sabi ko, uwi ako ng probinsya. Gabi-gabi pro, gabi-gabi iniisip ko. Bago ako matulog, iniisip ko, nag-i-imagine ako, pauwi ako ng probinsya. Iniisip ko, nandun ako sa tulay, nag-drive ako ng gym car ko, ng sasakyan ko. Iniisip ko, nagmamaling ako, pakit ako ng kasi bundok yun sa amin. Iniisip ko yun, tapos dadaan doon sa may Orbada, tapos iniisip ko, bro, nandun sa may ang daming taon nanonood sa akin. Gabi-gabi yung iniisip ko. Tapos iniisip ko, nagpapark ako, tapos nakikita ko yung mukha ng magulang ko, nakikita niya ako nagpapark ng sasakyan. Naisip ko yung gabi-gabi ko, bumababa ako ng sasakyan, nakikita niya ako, sinasalubong niya ako, masaya siya. From gabi-gabi ko inisip. Umuwi ka po, may napatunayan ka. Diba, uwi ka ng probinsya mo, wala kang pera, sakit ka lang sa ulo. Okay, kung uwi ka ng probinsya, may kotse ka. Umalis ka ng probinsya, wala kang, magkano lang kinikita mo, wala kang tipon, uwi ka, wala kang tipon. Masarap yung uwi ka ng probinsya, may kotse ka. Masarap yung uwi ka ng probinsya, 9 ito, 10,000. Busin mo, pag hindi mo yung inubos ngayon, bukas din ang kita bibigyan. Mas masarap yun. Okay ba yan? Yes. Dito muna. Ano mo muna sarili mo? Project mo sarili mo, 3 to 5 years. Tsaka na uwi yan. Parang OFW ka lang. Maganda rin, nagpapayaman. Okay ba yan? Tsagayin mo lang. Tiis na ng konti. Kaya pag may sobra ka pera, bigay ka sa natin. Wala pa tsaka muna. Tiis lang. Sa umpisa. Sabi ko nga, sacrifice temporarily to succeed permanently. Minsan na homesick ka. It's okay. Tandaan lang yan. I-focus mo. Kaya motivation mo yan. Diba? Kaya pag lagi kang inaano ng magulang mo, uwi ka na, motivation mo yan para i-hattle business. Galingan mo para pag kumita ka ng malaki, makauwi ka, makapagbigay ka sa inyo. Galingan mo na hindi ka man makauwi, hindi ako uwi, ito 5,000. Tama ba? Ganun lang naman magulang eh. Magulang. Kaya nga magulang. Hindi nila nagbigay sa akin. Joke yun! Ang joke pa, pag hindi nakakatawa, joke pa.
So, ganun bro. Okay ba yun? Tsaka, nandito muna. Papayaman pa tayo. Ayan. Kaya bibigyan mo ng sarili mo. Todo mo to, 3 years. Para 3 years, may sasakyan ako, makakauwi ako sa akin. Okay ba yun? Tapos, gawin mo yung ginagawa ko. Inisip ko lagi, mabigat. Inisip mo lagi yung magiging outcome. Ano kaya feelings ng magulang mo, ng family mo na uwi ka, may sasakyan ka? Isipin mo yung yung reaction sa mukha nila. Prop, iba prop feelings ng magulang pag nakita ang anak na naging successful. Sabihin ko sa inyo. Di ba, umuwi ka nga lang sa inyo, di ba, ma-awardan ka nga lang, di ba? First honor, second honor, di ba, proud na magulang mo. Imagine mo, uuwi ka ng probinsya mo, may sasakyan, kaiba yun. Sa akin po experience, hindi ako matalino, wala akong honor. Ang award ko lang nung nag-aaral ako, most punctual. Totoo yun. Walang kwento magulang ko sa akin nag-aaral ako. Pero nung nagkasunod ako ng sasakyan, kwento ako. Bawat po makaharap ng magulang ko, kwento niya ako. Proud sila. Lalo nung naisama ko sila sa Boracay, kasi nisama ko na kayo sa Boracay. Sobrang proud sila. Bawat mga magtahay kami Boracay kami. Nag-Boracay kami, mayat. Walang ang nanay ko, parang call center. Tatawag, kumalit, dito ako sa Boracay, pinugin ko lahat. Ganun proud ko. Kaya, galingan mo ko, iba yung happiness na magulang mo pag nakita niya ang very successful. Yes. Worth it yun. One na kami ng Boracay, until na, ang tatay ko nagsishare ng picture sa Boracay. Sabi ko, di pa rin tapos. Totoo ko, kahit ilan yung Facebook ng tatay ko. Nagsishare pa rin yan ng mga picture ng Boracay. Ganon sila kabayo. Kaya motivation mo yan, feelings mo. Pinapauwi ka, huwag ka muna uwi. Nay, bigyan mo 3 years, 5 years, 9. Sipagan mo yan. Para mapatunayan mo sa kanila na tama desisyon mo. Okay ba yun? Uuwi ka, may sasakyan ka, uwi ka, marami ka pera. Mas masarap uwi ka. Okay? Hope, next question. Last 2 question na lang po. Bakit po kailangan ang GLLA at gaano ka-importante sa aming mga nagsisimula? Ayun. So, kailangan mo makinig. GLLA, good learning, listening. So, kailangan mo makinig sa coach. Kailangan mo magpa-mentor. Kasi wala ka pang alam dito. Tama ba? Wala kang idea sa ganito. So, in anything na papasukin mo, kailangan may nagpuput sa'yo. Kailangan meron may mentor. Manny Pacquiao, may coach wala. Meron. Basketballista may mga coach. Meron. Kaya sila successful. Dito, ganun din po. Kailangan mo muna makinig, mag-submit sa amin. Sabihin mo nga, submission. Submit ka muna sa Prof. Okay, pag sinabi ni Prof, yes Prof, copy Prof. Pag niyaya ka ni Prof, daanan kita dyan 4 AM. Wala nang tanong na, saan Prof? Saan punta Prof? Anong gagawin mo? Wala nang gano'n. Copy Prof, yes Prof lang. Nawa nyo ba? Sino yung mga gano'n? Prepare ka, may pupuntahan tayo. Saan punta Prof? Anong gagawin natin? Dapat hindi. Trust ka lang kay Prof. Copy Prof, yes Prof. Okay ba yun? Yes. So makinig ka lang lagi. Makinig. Okay ba yun? Makinig, sumunod sa mga tinuturo. Kasi wala namang kami ituturo na ikakasira ng negosyo mo. Imagine mo ikaw, ito bilang upline ka, ito po upline mo, ito downline mo. Wait, gusto mo ba turuan ito ng mali? Okay. Pag tinuruan mo ito ng mali, lalaki mo po hindi. Hindi. Kaya tandaan mo, ang sarap ng networking. Ang sarap ng networking. Sa corporate world, sa trabaho, para umangat posisyon, ano ginagawa? Sa trabaho, para umangat posisyon mo, sisiraan mo yung kapwa. Dito, para umangat posisyon mo, kailangan mo tulungan yung ilalim. Ikaw, tutulungan mo itong ilalim, payamanin mo ito, ito payamanin mo, yaman ka hindi. Kaya po, ang itinuturo namin dito, lahat ikakabuti sa inyo. Wala kami ituturo na ikakasira ng negosyo mo. Tandaan mo rin. Okay ba yun? Ito yung masarap na negosyo, may puso. So makinig ka lang, submit ka lang sa Prof. Okay? Gawin mo ito, ganito gawin mo. Gawin mong habit na lagi ka ng papa-coaching. Sabihin mo nga, coaching. Kung kaya mo mag-weekly coaching sa Prof, gawin mo. Weekly. Kung hindi naman, twice a month. Dapat meron kang schedule lagi sa Prof. Huwag mo tatanggalin yun. Huwag mo nang antayin si Prof na lumapit sa iyo. Saan ka Prof? Meeting tayo. Hindi, dapat ikaw yung lumapit kay Prof. Prof, pwede ba pa may meeting? Nagagawa niyo ba yun? Hindi. Gawin mo. Magpa-meeting ka lagi kay Prof. Magpa-coach ka. Huwag mo nang antayin si Prof na lumapit. Kasi minsan nagiging busy.
Kaya dapat, ito sabi ko sa'yo, isiksik mo sarili mo kay Prof mo. Gets niya? Yes. Sabi mga katabi mo, Prof, isiksik mo sarili kay Prof. Isiksik, hindi yung lagi, didikit ka lagi, dumikit ka. Magpa-coach ka. Okay, time to time, nagpapaturo ka, nagpapa-coach ka, para na-align ka. Okay ba yun? Kasi, importante yun. Okay? Kaya makinig lagi kung ano sinasabi nito na alam mo makakabuti sa negosyo, sundin mo na. Wala nang tanong-tanong, yes, Prof, copy, Prof lang. Okay ba yun? Tapos magpa-coach lagi, magpa-mentor lagi, kasi yun yung kailangan sa business. Ang gitara, pag naka-attune, pag hindi naka-attune, anong tunog? Pasag, tama ba? So, dito ganun din. Pag tayo hindi naka-attune, ang galawan natin lousy. Okay ba yun? So, kaya lagi ka nagpapa-attune sa Prof, nakikinig. Okay ba yun? Wala nang complain lagi. Copy, Prof lang, submission. Diba sabi, may ang term niyan, magpa-auto ka lang. Okay lang magpa-auto kung yayaman ka naman. Yes. Okay ba yun? Yes. Dati ganun, minsan akala ko dati nung bago inuuto ako. Sabi niya, ano ka dyan? Magbunod ka ng halaman. Magdilig daw, magdidilig, tsaka magbubunod. Sabi ko, ano ba yan siguro? Kaya ginagawa na lang ako dito utusan. Pero may purpose pala yun. Kasi pa nagdidilig ka pala ng halaman, nakaka-connect ka sa nature. Negative ako dati. Ang tingin ko doon, inuutusan lang ako. Okay? Paano lang? Okay ba yun? Whatever sabihin ko, something ka lang, sundin mo lang. Okay ba yun? Wala nang chichiboration, wala nang tanong, walang googling. Paano lang? Kasi lahat ng ano niya, kakabuti para sa'yo. Okay ba yun? Pag nag-iya si Prof, wala nang tanong kung saan ang punta, kung ano gagawin. Yes, Prof, copy ko. Priority mo si Prof. Yes. Priority mo. Diba pag niyaya ka, ano yan, pag niyaya ka, wala nang, Prof, busy ako, hindi. Diba, binibigyan ka na ng time. Diba, drop mo yung ibang activities, sama kayo ito. Ako ganun eh. Pagka, Prof versus ginagawa ko, okay, Prof. Okay? Tinutulungan ko magpayaman doon ako. Okay ba yun? So, makinig lagi. Okay, sabihin mo nga sa katabi mo, Prof, makinig ka lang. Tsaka sundin mo. Okay, ang iba kasi nakikinig lang, papakinggan, papalabasin dito. Huwag matigas ulo, nagsisimula ka pa lang. Okay ba yun? Bawal tumuhan ng sungay. Okay? Huwag muna lalaki ulo. Makinig muna paano sa mga tinuturo ng Prof. Okay ba yun? Sundin lang. Yes, Prof lang. Huwag matigas ulo. Kasi pag matigas ulo mo, nilalaki na yung Prof mo, nilalakiin ka mo. Okay ba yun? Submit lang, submission. Sabihin mo nga, Prof, submit ka lang kayo. Okay ba yun? Next question, Prof. Last na, Prof. Kailangan ba talaga ang mentor at guide dito sa business? Ayun, parang gano'n na. Kailangan ng guidance. Kailangan ng guidance. Halimbawa, alaman na balukto, para matuwin ang halaman, ano gagawin? Guidance. Tama ba? So, dito ganun din. Kailangan mo talaga dito ng coach. Kasi hindi ka magiging successful sa isang bagay kung wala ng coach. Lahat ng mga athlete na successful, meron silang coach. Okay ba yun? Kaya nga sabi ko sa inyo, dapat weekly, diba, time to time, nagpapa-coach ka, nagpapa-mentor ka. Maganda income mo, magpa-coach ka. Prof, maganda ng income ko ngayon na dapat ko gawin para mas mapalaki. Prof, medyo yung income ko maliit, ano dapat ko gawin para mapalaki? Okay ba yun? Prof, medyo nalilito na ako ng gagawin, ano dapat ko gawin? Chat mo lagi si Prof, Prof, pwede ba pa-coach? Prof, pwede ba magpa-one-on-one? Gagawin mo yun, magpa-one-on-one ka lagi. Minsan niya mo, Prof, pwede ba tayo mag-copy? Nagagawa niyo yun sa Prof? Prof, copy naman tayo, Prof. Okay? Minsan nahiya kayo mag-iya sa Prof kasi walang palibre kay Prof. Kaya mag-isipin nyo, si Prof na pahala doon. Okay? Ang goal mo makipag-meeting, ang goal mo magpaturo. Ulitin ko, weekly meeting, pwede nyo gawin. O kaya twice a month. Okay? Twice a month. Pwedeng gawin mo bago mag-start yung yung buwan, tapos for kalahati. Nagpapacoach. Time to time, kailangan nyo. Okay ba yun? Kasi sabi nga, si Prof, meron siyang roadmap to success. Ang kailangan mo na gawin, sundin. Napakaswerte nyo kasi may mga Prof na na-experience na.
Sabi nga, pag gusto mo pumunta ng ng isang lugar, kailangan mo magtanong doon sa nakapunta na. Tama ba? Kaysa naman magtanong kasi hindi ka pa napunta, mag-guide ka ba? Ganun na dito. Gusto mo yumaman, magtanong ka na doon sa marunong na, nakapunta na. Para hindi ka na maligaw. Kasi ang iba hindi nagtatanong. Alam niyo yung Google Map? Marunong kayo? Yung iba hindi. Ang Google Maps, ang ganda niyan. I-guide ka niyan kung saan ka papunta. Ituturo niyan kung saan yung mas mabilis, mas magandang daan. Okay ba yun? Parang lang yan, ang Google Map, parang yung book yan. Okay. Yung nandiyan na yan, ituturo na sa'yo kung saan yung mas magandang gawin. Kaya lang, kung hindi ka marunong gumamit, it's useless. Diba? Lahat may Google Map, pero hindi mo alam paano gamitin. Baliwala yan, tama ba? Lahat may coach, lahat may mentor. Pero baliwala kung hindi mo alam paano i-maximize si mentor mo. Okay ba yun? Kaya i-maximize mo pro. Maximize mo si pro. Laspagin mo si pro. Sabi mo, katabi mo, pro, laspagin mo si pro. Laspagin na, bigyan mo ng meeting lagi. Okay ba yun? Gawin mo addiction, gawin mong habit na nagpapamit. Okay? Make set ka lagi. Make set ka lagi na makipagkapitin mo, makipag-meeting. Kasi di ba kayo, ang sarap nga ng meeting niya, lagi sa McDo sila kayo lagi. Diba? Ay McDo. Basta Express. Diba, sarap yun. Diba, makatrabaho niyo dati, nagaya sa'yo, kapi naman tayo sa Express. Bigit tayo, pag-usapan natin pangarap. Parang gano'n, di ba? So, lagi ka makipag-meeting. Time to time. Pag medyo nawawala ka na, medyo di mo na alam ginagawa mo, hindi ka na productive, paturo ka. Magtanong ka. Walang masama magtanong. Okay ba yan? Sabi nga, huwag mahiya, magtanong, mag-right ka. Okay ba yan? So, gano'n din sa business. Huwag mahiya magtanong. Marunong ang pa-coach lagi. Okay? Sabi mo sa katabi mo, bro, magpa-coach ka lagi. Okay, nag-gets mo ba? So, may iba pa ba tanong? Wala na? May iba pa tanong? Wala na, bro? Ewan ko sa kanila. May tanong mo ba kaya? Wala na? Wala na, bro. So, ayun na, bro. Galingan mo dito. Galingan mo.